Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Isa na naman pong isyu ang ating pag-uusapan na mahalaga po napapanahon. At ito po ay may kaugnayan sa pronouncement ni President Duterte na di umano hindi niya papayagan na tumakbo bilang Pangulo ang kanyang anak na si Inday Sara sa darating na presidential election ng 2022. Well, of course, it is but natural for the father to advise his daughter not to run as president because according to him, he could not allow Inday Sara to suffer emotionally the same way as he has been suffering being the President of the Republic of the Philippines. Sabi niya, emotionally, presidency is not for a woman. So, he would advise Sara not to run. Siyempre po, bilang ama, naturalmente po sa kanya yan sapagkat dito po sa Pilipinas, ang isang Pangulo kahit gumagawa na ng mabuti para sa sambayanang Pilipino, sa halip na purihin, sa halip na suportahan, siya po ay minamasama pa rin ng kanyang mga kritiko at ng kanyang mga kalaban na naglilingkod din sa pamahalaan. Katulad halimbawa po ng mga opposition sa Senado na tila baga walang nakikitang mabuting ginawa ang ating Pangulo. Gayong sa mata ng sambayan ng Pilipino, President Duterte is considered to be one of the best among the previous presidents and perhaps even in the future, even among the future presidents that we will have. Sapagkat so far po, ang ating Pangulo lamang ang nakagawa ng mga bagay na kailanman ay hindi nagawa ng mga nakaraang Pangulo. Halimbawa po dyan yung war against drugs, war against CPP-NPA, war against corruption in the government. Admittedly, hindi pa po tapos ang laban na ito. But as of now, kitang-kita na po natin yung katapatan ng Pangulo at yung kanyang determinasyon na tapusin ang labang ito sa loob ng kanyang termino. At ito po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon po, mahigit isang taon na lamang sa manunungkulan, pero solid pa rin at lalong nadadagdagan pa ang kanyang mga supporters. Sa totoo lamang po, ang kumakalaban na lang o ang hindi na lang naniniwala sa ating Pangulo ay yung mga politiko na mayroong vested interest. May mga personal interest na nasasagasaan sa mga reforma na ginagawa ng ating Pangulo. At ito po ang dahilan kung bakit marami pong nag-uudyok kay Inday Sara na tumakbo bilang Pangulo sa 2022
upang maipagpatuloy ang sinimulan ng kanyang ama, na sigurado pong hindi maipagpapatuloy ng sino man na mananalong presidente sa 2022 maliban na lamang po kung ang magiging pangulo ay mismo ang kanyang anak na si Inday Sara. Ngunit bilang ama, ang sinasabi po ni ang ating Pangulo ngayon, hindi niya nanaisin na tumakbo bilang presidente si Inday Sara sa 2022 sapagkat ayaw niyang maranasan ang hirap na kanyang dinadanas sa ngayon bilang Pangulo. Kung sakali pong hindi nga tumakbo si Inday Sara, mapipilitan po tayong maghanap ng alternatibong kandidato. Ngunit sa kasalukuyan pong mga presidentiables, wala po tayong makikita o nakikita na pampalit sa ating Pangulo. Sino-sino po itong mga presidentiable ngayon? Nangunguna po dyan si Marcos, si Crespo, si Bongo, si Pacquiao, si Robredo, si Pangilinan, si Lacson, si Gordon, so far po, itong mga personalidad na ito. Pero sino man sa kanila, wala po tayong pinapaniwalaan na makakagawa katulad ng nagawa na kasalukuyang Pangulo. Ito po ang katotohanan. Kaya nga po, hinihiling ng sambayan ng Pilipino, at ito naman po ay napatunayan sa mga surveys kung saan nangunguna si Sara bilang most preferred presidential candidate this coming 2022. Ngunit ayon sa balita, sinabi din po ni Inday Sara, na wala naman po siyang balak talaga na tumakbo. Kung magkagayon po, the best alternative so far among the given presidentiable, Marcos at Go tandem. This would be the best as the administration candidate or candidates for president and vice president respectively. Ito lang po ang pwede nating mapisil o mapipisil kung sakali. Ngunit bakit ba ninanais ng sambayanan si Inday Sara? Sapagkat kung titingnan po natin ang personalidad ni Inday Sara, considering her younger age, her talents, maaari pong mahikitan pa niya ang ginawa ng kanyang ama. Inday Sara, as we look at her, has that lion heart, courage,
of her father. Yet, we also believe that she has that compassionate or compassion to serve the masses. And we believe that she is that also she is also that determined to do what she wanted, meaning she has that political will to continue the legacy of her father. The talents. So insofar as the capacity to be a great president, she has it. The lion heart of a courageous woman, brave to face all odds, accruing to a presidency. She has that political will to serve. She is that compassionate towards the masses. So ito po yung mga characteristics ni Inday Sara na wala po sa iba. Wala po sa kay Grace po, kay Robredo, wala po sa kanila as women. Ngayon, dito naman po sa mga men's, maaari pong si Marcos at si Go, katulad ng nabanggit natin. But sa tingin po natin, kung tatakbo si Sara, pinakamagaling po munang mag-Vice President si Bongbong Marcos by 2028. Hinog na po si Marcos as President. But at the moment, for this 2022, we believe that the best choice to succeed the presidency is Inday Sara Duterte. Nabanggit na po natin ito muna nakaraang mga vlogs natin. At ang nagpahanga po sa atin dyan, yung katunayan po na mayroon siyang puso para sa mahirap, yung demolition nung siya ay mayor. Na kung saan ang sheriff ay sinapok niya, sinuntok niya. Well, of course, not because we subscribe to what she did boxing the sheriff. Hindi po yon. Ang nakita po natin doon, yung galit niya sa sheriff sapagkat sinabi niya na hintayin mo ako, mag-usap muna tayo bago mo ituloy ang demolition. That was compassion towards the squatters. Yun po doon. At yung ginawa niyang pagsuntok, nakita mo yung kanyang courage, yung kanyang malasakit, yung kanyang political will, kung paano niya, how to save as can be possible the people subject of demolition. So yun po yung nakita natin doon. Although first impression, pangit tingnan yun. But we look at what she is inside.
Hindi po magagawa ng ordinaryong leader yan. Babae ka, mayor ka, abogado ka. But din nakita po doon how she could be dangerous as that. How could she be willing to use the iron hand if necessary as his father? So ito po yung mga characteristics na gusto po natin. Of course, ito din po ang nakita natin kay Marcos, kay Ferdinand Sr., hindi itong Junior, hindi si Bongbong. Kaya nga to si Bongbong potential din. But we believe for 2022 purposes, Sara could be more effective president compared to Bongbong. Sapagkat nakita na natin kung paano siya manungkulan as an executive, chief executive of Davao City. Katulad po si Digong. Kaya po siya pinili bilang presidente based on his performance as mayor of Davao City. At ganoon din po ito si Sara. Si Bongbong Marcos, she has that potential, pero hindi pa po natin nakikita. At maganda nga po yan, yung 6 years training as a Vice President under Sara Duterte, just in case, ay makikita din natin kung gaano siya. How will he perform, knowing so well that just in case, definitely he would also be given a chance to play a very, very important role in the management of the country under Sara Duterte as president. That is very, very sure. So atin po itong prinopromote, itong tandem na ito. This could be a perfect tandem in 2022. Sara Duterte for president and Bongbong Marcos for vice president. Ito po yung ating iprinopromote. Ngayon ang tanong, nagsabi na po si Presidente Duterte that he would not advise her daughter to run. At si Sara po ay nagsabi na rin na she is not interested or she has no intent to run anyway. So, paano po itong sinasabi nating Duterte-Marcos tandem? Meron pang nagsasabi yan, Duterte-Duterte. Well, nangyari din naman yan sa Davao. Duterte Mayor, Duterte Vice Mayor. Well, sa atin pong paniniwala, by exigency, by her sense of heroism, for the purpose of continuing the legacy of her father, naniniwala po tayo na magbabago din ang desisyon ni Mayor Inday Sara. Lalong-lalo na po kung hihilingin ng sambayan ng Pilipino na upang matiyak natin na maipagpatuloy ang sinimulan ng kanyang ama, kailangan siya po ang sumunod na Pangulo. Sa tingin po natin, papakiusapan po natin yan na tumakbo na rin bilang presidente. Sapagkat ang mga taong may puso
para sa bayan ay mahirap pong tumanggi sa tawag ng tungkulin. Yan naman po ay napatunayan na natin mismo sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan sa simula ay ayaw niyang tumakbo. Wala siyang intensyon. Ngunit dahil sa pakiusap ng kanyang mga kaibigan na kailangan ang kanyang serbisyo upang magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating lipunan, sa bandang huli po, tinanggap din niya ang mga pakiusap na yon. At swerte po ng sambayanang Pilipino. So, with respect to Inday Sara, posible po, we believe that it could also happen. Kaya po, kailangan lamang makumbinsi siya na ito ay kahilingan ng sambayanang Pilipino na siya ay tumakbo bilang Pangulo sa 2022. Sapagkat kung hindi po niya gagawin ito, mapipilitan po tayo na magkaroon ng ibang Pangulo. Most probably, ito po yung mga one of the names mentioned as presidentiable. Sino man po sa kanila, inuulit po natin, mapapariwara lamang ang ating bansa. Lalakas po muli ang mga CPP, NPA, NDF. Babalik po yan at baka lalo pang lumakas. Yung korupsyon sa gobyerno, lalo po yan. Baka humigit pa sa dati. At ganon din po itong illegal drugs trade. Very sure po yan. Sigurado po yan. At lalo na sa hanay ng kapulisan at kasundaluhan, nariyan po muli ang pang-aabuso sa tungkulin. So, magiging magulo po ang ating bansa. Samantala po, kung ang magiging Pangulo ay si Inday Sara, ang sabi nga po natin, she could do more what her father did. Why? Because namana po niya ang talino, ang determinasyon, ang pagiging compassionate sa mahirap, pagiging makamasa, namana po niya. At kung bakit mahigitan niya ang kanyang ama, because of the fact that she is far younger compared to the old man, Rodrigo Roa Duterte. Sa kabila po ng kanyang edad, nagawa pa rin niya ito. Itong mga ginawa niya sa pamahalaan, sa ating lipunan. So kung ang halintulad niyang personalidad, pero mas bata, mas vigor, brought about by the young age, then she could go far. Another 6 years, unti-unti na pong mababago ang kultura sa gobyerno. At tapos susundan pa ni Bongbong Marcos, halimbawa po sa 2028, with Ferdinand Marcos Sr. character, kung hindi po magbabago si Bongbong, kung susundan po niya ang yapak ng kanyang ama, most probably po, or most likely,
For these 18 years, succeeding years, starting 2016, then 2022 to 2028, then 2028 to 2034, it could be sufficient for a only meaningful political reform, economic reform, and social reforms in our society. Ang kailangan lamang po, sundan ang sinimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ang kailangan natin. The country has to be ruled by iron hand, but compassionate president. Intelligent. Hindi po kayang diktahan. Isang Pangulo na hindi kayang diktahan ng sino man. Matalino, may determinasyon, at mayroon pong awa, compassion sa sambayanan. Constituting the majority Filipino poor. Ito po ang kailangan natin. So, naasahan po natin yan na ang ating sambayanan ay makikiusap na sana itong ating panalangin na pagbigyan po. But of course, personally, I do believe that the good mayor of Davao City, in the person of the daughter of the president, would give way for the sake of continuing the legacy of her father. Ang tao po na mayroong puso ng paglilingkod sa sambayanan ay hindi po yan makakatanggi sa kung ano sa tingin niya ang tamang gawin para sa bayan. Anumang desisyon po pwedeng magbago alang-alang sa ikabubuti ng sambayanan. Yan po ang karakteristik ng taong may puso na maglingkod sa sambayanan. And Inday Sara is no exception to that rule. Definitely po, we believe she would give in kung makikita niya pong walang, if she would see by 2022 that there would be no better alternative to succeed her father as a president of the Republic of the Philippines. For the moment po, umasa tayo at patuloy po na pakiusapan natin. Dito po, there's nothing personal with it. Lahat po ito ay ibinabase natin sa kung ano ang ikabubuti sa bayan. We cannot trust other presidentiables. May batik na po ang kanilang panunungkulan. Wala pong pagkakaiba sa panunungkulan ng mga nakaraang pangulo. Lalo na po yung during the presidency of Benigno Aquino III. Very, very worst po.
and most likely the succeeding president other than Sara Duterte would be no different from Benigno Aquino Jr. or Benigno Aquino III leading the country from 2010 to 2016. That was the worst ever. Tulad din yan po ng mga nakaraan sa kay Cory Aquino. Who succeeded Marcos. So for the time being po, we say good night. Thank you. And again, we invite everyone to subscribe to our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng ating lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.